Magandang buhay, magandang umaga, magandang gabi sa ating mga masugid na taga-subaybay. Nahihirapan ba kayong magdesisyon kung ano ang mas maganda? Kung pag-ibig ba o ang SSS? MP2 ba o ang SSX? So ngayon tatalakayin natin kung ano ang mas maganda, MP2 o SSS. Depende yan sa kung ano ang gusto mo. Sa iba, hindi kailangang pumili kung meron namang investment na pwede sa kanila na pwede sila sa MP2 at saka pwede rin sila sa SSS. Why not? Diba? Dalawa na lang ang kunin nila. Pero sa mga kagaya natin na kailangan talaga nating pumili kung saan natin mas gusto o kaya saan natin mas palagay ang ating mga pera ay kailangan natin talagang pag-isipan ng daan-daan. Unang iko-consider ay yung purpose mo. Ano ang layunin mo kung bakit kailangan mong pumili? Una, kung ang purpose mo ay medium term lamang, makukuha mo na ang pera mo within 5 years o kaya pagkatapos ng 5 years o di naman kaya ay kukunin mo ang pera mo sa retirement age. Kaya depende kung ano ang mas gusto mo. Medium term o kaya retirement at the age of 60. Kasi yung mga iba, naliliitan sila sa magiging pension nila. Sasabihin natin na 5,000 lang ang kanilang mape-pension kapag sila ay 60 na. Kung gusto nila ng mas malaking pension sa retirement nila, ang pipiliin nilang investment ay SSS. Pero kung sa mga iba naman ay sapat na yung magiging pension nila at the age of retirement, ang pipiliin nila ay ang MP2 dahil 5 years pwede na nilang makuha ang kanilang ROI, ang kanilang return of investment. Ang next consideration ay ang flexibility of payment. Parehas itong MP2 at saka SSS meron silang minimum na babayaran na 500 monthly. At ang SSS naman, kapag magbabayad ka ng contribution mo, doon mo lang pwedeng bayaran ang iyong contribution para sa retirement. Pwede itong bayaran parehas, MP2 at saka SSS, parehas mong bayaran ng pwedeng monthly, quarterly, annually o kaya semi-annually. Dito sa SSS, magbabayad ka along with your monthly contribution. Sa MP2, pwedeng lump sum. Tapos, pwede ka nang hindi maghulog. Pero sa SSS, kailangan talaga na monthly mo binabayaran ang iyong contribution. Next consideration para makapag-decide kung MP2 o SSS ay ang maturity. Nasabi natin kanina na ang MP2 ay 5 years na pwede mong kunin ang iyong investment. Sa SSS, makukuha mo lang ito sa retirement age mo. Pwede mo ring makuha yung mga investment mo both sa SSS o kaya pag-ibig sa mga circumstances na valid sa kanila. Basta merong 1 year and above na ang iyong investment, pwede mo nang makuha o kaya mag-withdraw. Meron akong video kung paano niyo makukuha ang iyong mga investment na wala pang maturity kung pag-ibig ang pag-uusapan. At ang next sa consideration para makapag-decide ay ang dividend. Para saan ba't ikaw ay nag-i-invest, 'di ba? Ang iyong unang-unang titignan ay yung magkano ang babalik sa'yo, magkano ang kikitain mo sa investment na ilalagay mo. Sa MP2, dahil matagal-tagal na ito, mas malaki itong magbigay ng dividend kaysa sa SSS. Pero ang SSS, binabalak na din nilang magbigay ng mataas-taas na rate. Pero makukuha mo lang ito kapag retirement ka na, kapag nag-retire ka na. Pero ang pag-ibig, makukuha mo ang yung return of investment after 5 years. Pwede mo rin makuha before 5 years pero may mga penalties o kaya deduction lalong-lalo na kung ang napili mong payout ay yearly payout ng iyong return of investment ay yearly, may kaltas. Kakaltasan nila ng penalty kasi supposedly kailangan mo lang talagang
kumpletuhin ang 5 years. Pero kung hindi mo na makumpleto, may penalty at i-deduct sa iyong makukuha. Ito ang recap para makapag-decide kayo kung MP2 o SSS ang kukunin ninyong investment. Una, ang iyong purpose o layunin. Next, payment flexibility kung magkano ang iyong ihuhulog. Next, maturity kung kailan ninyo makukuha ang iyong mga investment. At ang huli, pinaka-importante, ay ang iyong dividend, return of investment. So, ayan. Sana nakatulong. Yung mga hindi pa naka-subscribe, subscribe po kayo sa akin para updated po kayo sa mga bagong impormasyong aking ibinabahagi para magkaroon kayo ng idea kung saan nyo ba magagamit ang iyong mga pera.